balisahan. Aksidente sa Tuba Benguet. Pampaserong bus tumagilid matapos sumalpok sa isa pang bus. Nasa 70 pasahero, sugatan at dinala sa ospital. Isa sa kanila ang nasawi. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Isang linggo matapos ang trahedya, 2 pang bangkay na-recover mula sa gumuhong ginagawang gusali sa Pampanga. Kontraktor at kampo ng may-ari ng gusali nagsalita na. Pulis na sumita sa mga nagva-vandalism sa Quezon City, pinagbubugbog. Beast mode driver na nagmura at nanakit ng kapwa motorista, arestado. Buhay sa ilalim ng tulay sa Maynila, ilang residente nangangamba sa pagbaha ngayong magtatag-ulan. At ang duet ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Japan sa ilang kanta ng The Beatles. Isa ang patay habang nasa mahigit 70 ang sugatan sa tumagilid na bus sa Tuba Benguet. Bago nito, sumalpok ang pampasaherong bus sa isa pang bus at SUV. Narito ang report. Nakatagilid at nakahambalang sa kalsada. Wasak din ang harapang bahagi. Ganyan ang inabot ng isang pampasaherong bus matapos mawala ng preno habang binabaybay ang Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba Benguet kagabi. Pero bago ito tumagilid, sumalpok muna ito sa mga kasalubong na sasakyan. So, yung nadatnan namin may involved ang 2 bus tapos isang SUV. Isa southbound, yung isa northbound. Yung southbound na bus ay nawalan yata ng kontrol ng preno na napunggo yung isang bus tsaka yung isang SUV. Base sa inisyal na investigasyon, galing ang bus ng Baguio at patungo sana ng Maynila nang mangyari ang aksidente. Kwento ng isa sa mga pasahero. Madam, ajay, bagana ajay driver, isipti yung sarili yun, awan ti prenon, kunana, sungay mong kapit ni, bagat, impangana ajay kadwa na nga, di ko rin, di na imbaga, di na tayo kami anin. Talaga, balabalik ito yun, na impangana, sungay, nadirot ito, bag, kanya na, wala na. Puno kami madam, standing kami lahat. Higit 20 ambulansya ang rumisponde mula sa iba't ibang panig ng bayan. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang eksaktong bilang ng sakay ng naturang bus. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Red Cross, nasa 90 na pasahero ang apektado. Marami sa kanila dinala sa iba't ibang pagamutan. Yung injuries nila may more on trauma injuries, yung mga gasgas, may mga sugat caused by yung bubog, may mga untog, may suspected na fracture. Sa ngayon, isa ang kumpirmadong nasawi sa aksidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamunuan ng bus sa pamilya ng naulila at nangako ng tulong. Kasabay niyan, nagsorry rin ang kumpanya sa lahat ng apektadong pasahero. Nakikipagtulungan na rin sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Ito po kapatid, sa kakapasok lang na balita, 3 karagdagang bangkay pa ang narecover ng mga otoridad sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Isang linggo matapos ang trahedya, hindi po bababa. Sa 12 katao pa ang nawawala. Narito ang Frontline Report. Mag-aalas 8 kaninang umaga nahukay ng search and retrieval team mula sa debris ang katawan ng isang lalaki. Siya ang ikapitong biktima na na-recover mula sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Isang linggo na ang nakalilipas. May natagpo ang vaccination card sa lugar kung saan nakita ang katawan. Ayon sa mga opisyal, posibleng makatulong ito sa pagkilala sa biktima. Sa kabila ng pabugso-bugsong ulan, nagpatuloy ang search, rescue, and retrieval operations. Ngayong hapon, isa pang katawan ang na-recover mula sa guho. Binalot ang biktima ng puting tela at dahan-dahan ang inalis sa ground zero. Samantala, bumuo ang Angeles City ng Fact-Finding and Investigation Task Force.
Layo nitong magsagawa ng investigasyon upang makatulong sa pagbuo ng rekomendasyon at maiwasan ang kahalintulad na pangyayari. Humarap na rin sa media ang kampo ng may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali na Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Handa raw sila na tumulong sa mga nabiktima at makikipagtulungan sa investigasyon. Sasagutin po ni contractor ang lahat ng funeral, burial, and all other necessary expense para dito sa mga pamilya at para makatulong po. And nananawagan din po sa po kami na sa mga iba pang naapektuhan, bukas po ang pinto ng contractor para tumulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Nanitalang nabugbog pa ang isang pulis sa Quezon City. Pinagtulungan siya ng mga lalaking sinita niya sa pagba-vandalism. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Putok ang nguso at natanggalan pa ng ngipin. Yan ang inabot ng pulis na yan matapos siyang bugbugin ng 3 lalaking sinita niya dahil sa vandalism sa Libis, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, nakunan pang nagpambuno ang isa sa 3 sospek, pati ang pulis na nakasivilyan ng mga oras na yan dahil pauwi na galing duty. Maya-maya kitang sumakay na ng motor ang sospek saka umalis. Sinubukan pa raw ng biktima na dakpin ng isa sa mga sospek pero hindi na niya kinaya dahil sa pambubugbog. Ang tama ng biktima sa ilong at saka yung dito niya po sa may bandang bibig, medyo may laceration siya. Agad din namang naaresto ang isa sa mga sospek. Nakatulong daw sa paghahanap ang kuha ng CCTV at ilang naiwang gamit sa lugar. Isa sa mga evidence doon, merong uniform ng rider. Most importantly is the resibo. Resibo na na-retrieve natin. Every rider, meron po yan sila. Meron po silang pagkakakahilanlan. So yun po yung nag-lead. Kusa namang sumuko sa pulis ang 2 pang sospek. Tumanggi na silang magsalita. Pero giit nila, hindi sila kasali sa pambubugbog. Tumakbo raw sila agad nang magpakilalang pulis ang biktima. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang 3 sospek. Mahaharap sila sa reklamong direct assault with serious physical injury at paglabag sa Anti-Vandalism Ordinance ng Quezon City. Nagpapagaling na ang pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Pinatikos ni Senador Ping Lacson ang pahayag ng NBI na plano nitong ipatawag ang asawa ni Senator Bato de la Rosa para malaman kung saan nagtatago ang senador. Sa isang pahayag, nakiusap si Lacson na huwag itong ituloy. Bukod daw kasi sa ipinapakita nitong mahina ang NBI, pagdating sa intelligence work, ang ani ay pagharas sa asawa ni Bato ay kawalan ng professionalism at matatawag na trabahong tamad. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na pinag-aaralan nilang ipasabina si Nancy de la Rosa. Bukod sa siya ang huling nakausap ni Bato bago sumibat ng Senado at magtago, pinagbasehan din daw nila ang kanyang mga social media post. Samantala, dumating na po sa bansa si Vietnamese President To Lam para sa kanyang 2-day state visit dito sa Pilipinas. Mag-aalauna po ng hapon kanina nang lumapag ang eroplano ng Vietnamese Airlines sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sinalubong siya ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nakatakdang bumisita ang leader ng Vietnam sa Malacanang bukas para sa bilateral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Ilan sa inaasahang pag-uusapan ay ang trade investment, food security, defense and maritime affairs, edukasyon, turismo at ang people-to-people exchange. Samantala, napakanta sa state dinner sa Japan si Pangulong Bongbong Marcos. POV, you invited the President of the Philippines to dinner and somehow ended up at a karaoke night. Sa video na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO, makikita sina PBBM at ang Japanese Prime Minister na si Sanae Takeichi na nagkakantahan sa official banquet.
na isinagawa bilang bahagi ng state visit ng Pangulo. Kabilang sa tinugtog, ang kantang narinig natin na Hey Jude at Imagine ng The Beatles, pati na Wonderful Tonight na kinanta pa ni PBBM. Sa naturang pagbisita, pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang relasyon sa isang comprehensive strategic partnership. Mga kapatid, maghanda sa ulang dala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Domeng. Ayon po sa Pag-asa, higit 600 kilometers ang layo ng bagyo sa silangan ng Basco, Batanes. Pero nagpapaulan pa ang buntot nito sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Bukas lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Domeng. Pero hinahatak at pinalalakas nito ang habagat, kaya mas malakas din ang dala niyang ulan. Sa forecast ng Metro Weather, pinakamalakas ang buhos ng ulan bukas sa kalurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapaulan din ang habagat maging sa Kabikulan at Central Luzon. Pati na rito sa Metro Manila kung saan ngayong gabi ay posible ng umulan sa ilang lugar. Mauulit pa po yan bukas. Ayon pa sa Metra, posible ring may mabuo na low pressure area sa West Philippine Sea. Babantayan po natin ang magiging galaw niya. Nagtapos sa top 5 ang journey ng ating pambato na si Gazini Ganado sa Miss Grand International All-Stars. Pero kahit hindi na niya uwi ang corona, palaban namang nirepresent ni Gazini ang Pilipinas mula sa kanyang golden evening gown hanggang sa Q&A portion. Katunayan, pumangatlo si Gazini kung ibabase lang ang result sa score ng judges. Pero hinapos siya sa audience voting dahilan para matapos ang kanyang journey sa top 5. Ang pambato ng Colombia na si Vanessa Pulgarin ang kinoronahan sa first edition ng Miss Grand International All-Stars. Susunod, beast mode driver sa viral road rage sa Quezon City, arestado. Babaeng hiker nahulog mula sa Mount Apo dahil sa lakas ng hangin. At ang mga cute na fur babies na pumarada para sa Forest de Mayo sa Quezon City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naaresto na po ang lalaking sangkot sa viral road rage sa 20th Avenue sa Quezon City. Video. Manong, wag mo na. Sir, wag kayo manakit. Tila natanggal ang angas ng motorista na pinagmumura at nanakit sa 73 anyos na TNVS driver. Naaresto siya matapos ireklamo ng biktima nitong Biyernes. Natuntun siya sa database ng LTO. Sinampahan na rin siya ng kasong slight physical injury at unjust vexation sa Quezon City Prosecutor's Office. Nahulog ang isang babaeng hiker mula sa Mount Apo sa Davao Region nang dahil sa malakas na hangin. Tulong-tulong na binuhat ang mga rescuer ang biktima at dinala sa ospital. Base sa report, nakatayo sa bato ang hiker na si Glyza Principe nang tangayin siya ng hangin. Bumagsak siya sa 30 metrong lalim na bangin. Nangyari yan kahapon pasado alas 9 ng umaga. Nakarating sa ospital ang biktima mag-aalauna kaninang madaling araw. Sa ngayon, nasa maayos ng kalagayan ang babaeng hiker. Natupok ang nasa 12 bahay sa Pasay. Pahirapan ang pag-apula dahil bukod sa makipot ang kalsada, nagkulang pa sa tubig. Narito ang Frontline Report. Tol, may baga na! Nay! Woo! Labas na!
Pilit pinasok at nirescue ng mga residente at otoridad ang isang PWD sa loob ng isang bahay sa Barangay 190 Don Carlos, Pasay City. Yan ay sa gitna ng sunog na sumiklab sa naturang lugar. Pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero sa malaking apoy dahil sa kakulangan sa supply ng tubig at sa sikip ng kalsada sa lugar. Ayon sa mga residente, nagkagulatan na lamang nang makita na nila ang makapal na usok. Hinala nila dahil sa nag-spark na kable ng kuryente. Sa likod bahay po, yung umulan po, may kuryente nag-spark pag nung ulan, may sumabog na. Ayun, dire-diretso na po yung apoy, kumalat na. Kahit ano nang gawin ng mga lalaki sa amin. Kwento pa niya, wala siyang masyadong naisalba dahil inuna niya ang kanyang apo. Ang niligtas ko muna, yung apo kong 5 years old. Tapos nagakot na ako ng konting damit namin. Yung iba, hindi ko na kinuha. Kasi talagang umano na po yung apoy eh. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang bilang ng mga apektadong pamilya at mitsa ng apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Nagbabalita mula sa frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Matapos po ang isang linggong kompetisyon at pagpapakita ng husay ng mga batang atleta, formal nang nagwakas ang 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur ngayong araw. Sa closing ceremonies, kinilala ang ilang natatanging delegado at ipinagdiwang ang tagumpay ng kabataang Pinoy sa larangan ng palakasan. Sa final medal overall tally, nanguna ang National Capital Region o NCR na nakasungkit ng 91 golds, 71 silvers at 71 bronze. Sinundan niya ng Calabarzon na nakakuha naman ng 55 golds, 50 silvers at 60 bronze. Hindi rin nagpahuli ang Davao Region na may 34 golds, 32 silvers at 34 bronze. Ginawad naman sa National Capital Region ang hosting ng 2027 Palarong Pambansa. Fourth place ang kababayan nating si Matty Hunyosa sa Britain's Got Talent. Flexed ang kanyang powerful voice and birit ng awitin niya ang kantang Nothing Compares to You. Di guman makuha ang titulo, napabilib pa rin ang judges at audience sa pangmalakasang performance ni Maddie. Ang The Hawkstone Farmers Choir ang itinanghal na champion sa season 19 ng Britain's Got Talent. Susunod, pagnanakaw sa dorm sa pool sa CCTV. Ang suspect, tenant din. Defense Secretary Gibo Chodoro iginiit na under severe threat pa rin ang Pilipinas mula sa China. At mga nasa tindahan ng cellphone nagulantang nang biglang may nahulog. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw sa isang dorm habang tulog ang mga tenant nito sa Maynila. Ang kawatan, ka-dormmate at katrabaho rin ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang dorm sa Maynila, makikita ang nakadilaw na lalaki na mahinahalongkat sa paanan ng lalaking mahimbing ang tulog. Maya-maya tumayo na siya at may bitbit na itim na bagay. Ilang minuto pa makikita sa kamera na maibinubulsa. Kwento sa News 5 ng biktima, natangay ang kanyang wallet. Laban nito ang pera na nagkakahalagang 18,000 pesos at mga ID.
Nasa labas daw siya nang mangyari ang insidente. Pati ang iba niyang katrabaho na nakawan din. Yung isa po dito, tinitingnan niya yung ano niya, kulang yung ano niya, yung pera. Nawawala daw yung pera niya. At inisip namin na baka nahulog niya lang na gano'n. Tsaka nagkamali lang siya ng lagay. Pero di pa namin alam na yung sa amin, wala din pala sa amin. Kaya yung sa akin, dinignan ko rin yung sa akin. Nawawala din yung yung wallet. Labis ang pagkalungkot ng biktima dahil pinag-ipunan niya raw ang pera ng halos 3 buwan. Ngayon, nawala lang na parang bula. Dagdag pa niya, bagong lipat lang siya sa Maynila. Hindi na raw nagpakita pa ang lalaking kawatan na katrabaho at kadorm din nila. Isinumbong niya ito sa mga pulis pero... Punta lang po, pinablatter po ma'am. Kaso, pinablatter po namin dito sa namin. Kaso, kulang daw yung ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Nananatiling under severe threat ang Pilipinas mula sa China ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Yan ay kahit daw nag-usap na si US President Donald Trump at Chinese leader Xi Jinping para pahupain ang tensyon. Sinabi yan ni Teodoro sa isang interview sa Singapore. Giit pa niya, bagamat natural ang pag-uusap ng Amerika at China dahil parehong malakas ang kapasidad ng dalawang bansa, walang ibang opsyon ang Pilipinas kundi ang maging matatag at manindigan laban sa agresyon ng China sa issue ng agawan ng teritoryo. For countries like the Philippines, though, which is under severe threat territory-wise and politically too by China, we have no choice but really to be resilient and to stand up against Chinese aggression. Samantala, isang barko naman ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas bilang suporta sa pagpapatrolya sa katubigan ng bansa. Stranded ang 8 estudyanteng sumakay ng roller coaster sa Texas sa Amerika. Ang ride kasi nagkaaberya habang nakapatiwarik sila. Gamit ang hagdan, isa-isang ibinaba ang mga natrap. Pahirapan niya, lalo't tumigil ang ride sa taas na 100 talampakan. Katumbas po yan ng gusaling may 30 floors. Makalipas ang 4 na oras na makapigil hiningang rescue operation na ibaba ang lahat ng estudyante. Wala namang nasaktan. Base sa report, pansamantala muna ang ipinatigil ang operasyon ng amusement park para suriin ang mga ride nito. Nangyari yan kung kailan may field trip sa lugar ang dalawang paaralan. Nagulantang ang mga nasa tindahan ng cellphone sa Vietnam. Bigla na lang kasing may nahulog na. Bigla na lang bumagsak ang 3 years old na batang babae. Mabuti na lang nasalo agad siya ng isang empleyado. Base sa report, pamangkin ng isang empleyado ang bata. Naglalaro raw ito sa loft ng tindahan ng mga oras na iyon. Yun nga lang ay bumigay ang parte ng loft kaya ito nahulog. Hindi naman nasugatan ang bata at nasa maayos ng kalagayan. Pabonggahan ng outfit ang fur babies at fur parents na pumarada sa idinaos na Furries de Mayo sa Quezon City. Pinangunahan niya ng City Veterinary Department sa Quezon Memorial Circle nitong Sabado. May palibreng veterinary services din dyan. Layunin ng taunang parada na isulong ang animal welfare advocacy at pagiging pet-friendly ng lungsod. Susunod, NBA Finals kasado na sa pagitan ng San Antonio Spurs at New York Knicks. At mga mascot sa isang mall viral sa kanilang breakdance. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinimula
Sinisimulan na ng grupong Eco Waste Coalition at ilang mga magulang ang paglilinis ng paaralan sa Quezon City para sa Brigada Eskwela. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Suot ng mga sombrero na may mensahe tungkol sa paglilinis, sama-samang nagwalis, nagpintura ng gate at nagbura ng mga vandal sa pader ng eskwelahan sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City, ang grupo ng mga magulang na yan. Sila ang mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Barangay Pinyahan noong Marso. Kasama nila sa paglilinis ang environmental group na Eco Waste Coalition. Ngayong araw kasi ang paghahanda sa Brigada Eskwela para sa nalalapit na pasukan. Ang nanay na si Riza, 3 anak sa elementarya ang papasok na sa susunod na linggo. Pero kahit hirap makabangon mula sa sunog, desidido siyang mapag-aral lahat ng kanyang mga anak. Itong pagsano ko sa brigada para sa mga anak ko, para yung anong kailangan nilang gawin dito sa school, na namin natutulungan namin ng school. Kailangan po talaga kasi pag-aralin mga bata. Ayun na lang po yung kayamanan nila eh. Kaya kahit ano man dumakos sa aming buhay, kailangan namin persigarin namin makapag-aral sila. Pangunahing panawagan ng Eco Waste Coalition, iwasang gumamit sa eskwelahan ng mga panlinis na may nakalalasong kemikal tulad ng pintura, sabon at floor wax na naglalaman ng toxic chemicals gaya ng lead. Kapag na-expose kasi ang estudyante rito, maaari itong magresulta sa pagsusuka, pagkahilo at panghihina. Maging ang paggamit ng bumbilya na fluorescent, pinag-iingat rin, lalo't naglalaman ito ng mercury na nakalalason rin. Yung mga panglinis sa mga CR at sa mga silid, huwag tayong gumamit ng mga cleansing agents na kung saan, kagaya ng mga oxalic, muriatic. Mayroon namang mga environment friendly na mga panglinis kung saan ang mga bata hindi makalanghap ng mga pollutants at mga chemical na panglinis. Ganun din pang-apat ay yung mga electronic waste. Opisyal na magsisimula ang Brigada Eskwela bukas, June 1 hanggang sa Biyernes. Nauna nang sinabi ng Department of Education na nakatakda silang makipagtulungan sa iba pang ahensya kung saan mahigit 240,000 workers mula sa ilalim ng tupad program ng Labor Department ang itatalaga sa iba't ibang pampublikong paaralan sa buong bansa. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa pagsisimula ng pasukan sa June 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Nauumay na ba kayo sa mga gadgets at internet? Baka digital burnout na yan. Ang ilan nating mga kapatid na kararanas nito, luma ang bagong trip. Ang kwento, dokumentado sa aking report. Mula noong pandemic, ang mga Pinoy naging #chronicallyonline. Hawak natin ang titulong Social Media Capital of the World. Nakasunod sa bawat uso, alam ang bawat trend. At dahil sa pagkahumaling natin sa teknolohiya, marami sa atin ang nakaranas ng digital burnout at overstimulation sa internet. Kaya naman, ang ilan nahanap ang hinahon sa Isa sa mga nahilig sa film photography ay ang political science student na si Carl. Nag-start ako mag-analog ulit mga year 2017 to 18, mga ganun po. Na-discover ko siya sa Facebook na may mga gumagamit pa pala ng film sa year na yon. Tapos anong mga gusto mong kinukuha na ng picture? Sa ngayon po, mostly sa streets, parang documentary type. Nag-shoot din ako ng portraits, ng landscapes. Para kay Carl, ang intimacy ng proseso ng film ay dahilan ng kanyang pagkahilig dito. Bale, yun, yung process po kasi ng analog photography or film photography. Yung mag-shoot ka, mag-develop ka or ipapadevelop mo, tapos ipiprint mo. Parang yung buong process po, dun din po ako na-in love kasi parang hindi siya katulad ng digital na sobrang bilis na may preview ka na kaagad. Kung gusto mo i-print, kung may printer ka, madali lang siyang gawin. So, yung process din po talaga yung na kaya siya nagiging special. Yung community ba or yung mga tao nowadays ay bumabalik din sa film cameras and pag-develop ng photos because, ano ba, is it a novelty? Ano bang hinahanap nila kaya bumabalik sila sa
Yung iba po, sagot, nostalgia. Ako, to be honest, hindi ko naman kasi siya talaga naabutan. So, hindi siya nostalgic para sa akin. Pero yung sa mga family album photos namin dati, syempre kuha ng film yun. So, I guess may sense din ng parang throwback talaga. Tapos, yung karamihan naman, kaya sila nag-shoot kasi parang iisa lang yung sinasabi ng lahat na hindi nare-replicate yung look ng film. Sa kahit anong digital, kahit anong gawin mong edit, mahirap talaga siya i-replicate. So kung i-compare yung presyo ng mga film rolls noon, una kang nagsimula, sa presyo niya ngayon, gano'n nakalayo yung itinaas? Nung nag-start po ako, may mabibili ka ng 240 pesos per roll. Na-colored na po yun. Tapos ngayon, ng colored, 750 plus na. Eh yung price ng mismong camera? Yung price ng mismong camera, hindi naman po siya masyadong tumaas ng sobrang grabe. Pwera na lang talaga dun sa mga rare talaga na models na very obsolete na rin talaga yung iba. Bukod sa film, nauuso rin muli ang makalumang box camera dahil sa authentic vintage output na ibinibigay nito. Ang photographer na si Jovel mismo ang gumawa ng pinakaunang DIY box camera sa Pilipinas na ang karamihan sa kliyente ay puro Gen Z at millennials. Sir Jovel, bakit niyo po naisipan gumawa ng sarili niyong box camera? Okay. Kasi una sa lahat, wala na rin po masyadong gumagamit yan. Tapos kayo po, gumawa pa kayo ng sarili niyo. May nag-pop up sa akin na story na nakita ko yung story nito. Parang nagulat ako sa gawa ng camera. Kasi nga parang pwede pa lang gano'n. Pwedeng papel lang yung ilagay, yung photo paper na ginagamit mo sa printing ng enlarger, 'di ba? Enlarger printing is paper na ginagamit. So pwedeng yun lang yung gamit? To print the negative. Kaka ng researches, ito nga, film photography. Yes. Bakit kaya? Based sa iyong sa nakikita mo? Ako, siguro nagkasawa na sila sa pagkuha ng digital na halos lahat nakakakuha ng digital. Cellphone. At ang dali na lang eh. Ang dali na lang masyado. Instantaneous. Parang instant, tas marami kang kuha, tas wala yung feeling eh. Ang sa akin, yung feeling kailangan na andoon. Feeling na andoon? Feeling na parang ma-excite ako nung labas. May payo naman si Jovel para sa mga nagbabalak na sumubok din sa makulay at mabusising mundo ng analog. Kailangan matyaga sila. Matyaga talaga kailangan. Tapos discipline ang kailangan. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nasa-satisfy. Hindi pwede sa akin yung pwede namin. Sa mundong lahat ay instant, mas malinamnam pa rin talaga kapag ang bawat ginagawa ay dumadaan sa masusing proseso gaya ng analog. Kailangan munang pagtiyagaan bago masilayan ang pinaghirapan. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki. Dokumentado. Abante na po sa NBA Finals ang San Antonio Spurs matapos patalsikin ang defending champions sa Oklahoma City Thunder. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs na nakapagtala ng 22 points at 7 rebounds para maiuwi ang Game 7 at ang Western Conference Championship kontra Thunder 111-103. Ito ang unang finals appearance ng Spurs mula pa noong 2014. Makakaharap nila ang New York Knicks sa NBA Finals. Magsisilbi rin itong rematch ng dalawang kupunan mula noong 1999 NBA Finals kung saan nakakuha ng Spurs ang kampyonato sa 5 laro. Samantala, winner go home, yan ang magiging tema sa Game 6 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals. Determinado ang Rain or Shine Lasso Painters na i-extend sa Game 7 ang serye kontra Barangay Ginebra. Plano naman ng Gin Kings na tapusin na ang serye ngayong gabi para maselyuhan ang ticket papunta sa finals. Nakatakda ring muling magharap ang TNT Tropang 5G at Meralco Bolts sa second game. Isang panalo na lamang ang kailangan ng TNT para makabalik sa finals. Habang pipilitin naman ng Bolts na paabutin sa Game 7 ang kanilang serye. Sa ilalim ng isang tulay sa Maynila, nagtitiis at pilit kumakayod ang nasa 100 pamilya. Pero may pangamba sa kanilang kaligtasan, lalo ngayong magtatag-ulan.
Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Pansit, pampahaba ng buhay. Yan ang inihanda ni Jaya para sa kaarawan ng kanilang kapitbahay. May ulam na kami. Akin na yun sa'yo. Akin na yun. Ganito kami sa community namin. Pag may mga nag-celebrate ng birthday, nagpapaluto ng pansit. Sa ilalim ng tulay na to sa Osmeña Highway, Manila, nananahanan si Jaya at ang iba pang humigit kumulang 100 pamilya. Bagamat limitado ang espasyo, mayroon ritong koneksyon ng tubig at kuryente. Si Lola Teresita, 65 taong gulang, mahigit 4 na dekada na raw sa lugar. Hindi raw lingid sa kanya kung gaano kasalimuot ang buhay sa ganitong tirahan. Pero para sa katulad niyang pinagkakasya lamang ang 300 sa isang linggo, kailangang tiisin ang pananatili rito. Hindi ako umasa. Ako nagsisikap ako sa sarili ko. Kahit Santa Bandera, Mamalanca, gusto ko na rin umalis din sa lugar na ito. Ani Lola, hindi biro ang panahon dito sa tuwing nariyan na ang tag-ulan. Baha, marakataan. Mahabot ako din. Dito, pag bagyo talagang Tao. Paano po yung mga gamit niyo? May papanik po namin sa tao. Si Jaya hindi maiwasang mangamba lalo na't nagsimula na ang habagat season at napansin din nilang mas mabilis nang bumaha ngayon kumpara noon. Kami talaga yung nasa in danger na area. Ngayon, talagang na-observe namin na mas lumala. Kasi dati naman, ang ng baha talagang kailangan malakas yung ulan, yung talagang may bagyo eh. Ngayon parang kahit walang bagyo, tas dire-diretso yung buhos, ganun kabilis rumagasa yung baha. Ayon sa kapitan ng barangay, nakahanda raw silang umalalay sa posibleng sakuna. Diin niya, matagal nang panawagan sa lokal na pamahalaan ang pamimigay sa kanila ng makatao at nararapat na relokasyon. Nabigyan sila ng relokasyon sa Cabuyao, Laguna, pero walang trabaho, walang pera, may mga batang kakainin, kaya napipilitan silang bumalik dito. Pagka doon kasi, doon sila uuwi, yung sesweldo yun nila rito, ubos na pa, matay pa lang, ubos na. Sa ngayon, habang wala pa rin pangmatagalang tugon, may paalala si Jaya sa publiko at sa gobyerno. Nagsusumikap ang bawat pamilya rito para lang itaguyod yung mga anak nila, yung pamilyang meron sila. At yung pamumuhay na meron kami, never namin inasa sa gobyerno. Kasi kung umasa kami sa gobyerno, baka kabilang kami sa maraming pera ngayon at mali-malitang may pera ngayon. Wala kami ngayon dito. Kung usapin lang daw ng pagpili, hindi ang ilalim ng tulay ang pinili nila, kundi ang araw-araw na pagtitiis at pamumuhay na walang tinatapakang kapwa. Bea de Guzman, News 5. Kinaaaliwan ang mga mascot sa isang mall sa Batangas. Nag-ala gymnast kasi at breakdancers pa sila. Sa video, kitang nakapatiwarik ang pusang mascot. Nagpaikot-ikot naman ang nakasuot ng capybara habang nakasampa sa sahig ang isa niyang kamay. Maraming naaliw sa video na yan. Meron ding sumaludo dahil sa hirap ng ginagawa nila sa likod ng kanilang mga cute na costume. Susunod, masarap na kape with free bonding sa Cutie Corgis. Patok sa QC! Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nikki, Andrea, kung sawa na kayo sa usual coffee dates, batry nyo ang na-discover naming bagong cafe. Feeling ko magugustuhan to ni Andre dahil sure kaming magdadala rin ng ngiti ang mga alaga nating cute na corgi. Uy, mga corgi, perfect po to. Na-recharge bago ang Lunes na naman. Eto, sabay-sabay po natin silipin sa report ng ating weekend buddy na si Monty Lopez. Mga kapatid, isang tulog na lang. Lunes na naman. Pero bago tayo bumalik sa reality, tambay muna tayo sa Molly's World Cafe sa QC. Isang corgi-themed cafe na siguradong good vibes ang hatid. Bago pumasok, shoes off muna para safe ang fur friends natin.
At eto na sila. May corgi na mahilig sa treats. May mahilig magpa-belly rub. May chill lang. At may feeling sleeping beauty. Perfect talaga ang bonding time kasama ang mga doggy para ma-recharge bago ang panibagong work week. Mga kapatid, ito nga isa sa mga paborito ko ay si Phoebe. Pinakamahaba na yung pasensya niya. Bakit kaya? At kung first timer ka, nariyan si Pitmaster Friends para mag-assist. At habang naghihintay ng kape nyo, pwede ka makipaglaro at makipagbanding sa mga corgi. Very interactive naman. Okay naman. Very masaya sila. And hyper din pala na po ito. Kahit ang mga staff ng cafe, corgi ang quick emotional support break kapag nakapagod ang araw. Sobrang lambing nila. Basta kung ano po yung lambing na pinapakita nila sa pangaraw-araw. Parang times 3 po yung lambing nila. Pero alam nyo ba na kahit maliit, working dog sa mga corgi, malakas ang kanilang katawan at puno ng energy kaya mahilig tumakbo at maglaro. Pero paalala po kapag tulog ang mga corgi, hayaan natin silang magpahinga. Cute-cute, di ba? Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Ang tanong ko, hindi ko sure kung pwede dalhin si Booker dyan dahil beagle, di ba? Baka na kailangan mo yung pagpaalam. Oo nga. Kasi hindi Kasi natin ibang alam breed, maging no? interaction. Correct. Tsaka hindi rin po iba-ibang klaseng breed Parang puro exclusively corgis siya. Pero eh, cute diba? doon sa mga mahilig po ng corgi dyan. Di ba? Pwede nyong silipin Sa yan mga sa kape. naku-curious kung gusto ba nilang kumuha ng corgi, subukan Tama. mo sa kape. Diyan muna mag-testing. Oo. Gusto ko din Ayun. padiin pala, pogi mo Clark Kent Ayun na naman tayo, ayun na naman tayo. Golfing ka talaga, Papa Diyos. Ito na naman, every week na lang. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakila. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.